Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mahigit 102.2 million pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga piling barangay sa Tarlac. Senado muling tinalakay ang pagdinig hinggil sa pag-amyenda ng EPIRA Law upang alisin ang dagdag singil dahil sa system loss at value-added tax sa kuryente. Tax agenda reform ni Pangulong Marcos handa nang ipatupad ng BIR. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Dumalaw sa Tarlac si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes para mamahagi ng tulong pinansyal, bigas at pondo sa ilalim ng inisyatibong Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng pondong mahigit 102.2 million pesos mula sa Socio-Civic Projects Fund para sa 511 barangay sa isang seremonya sa Tarlac City Civic Center. Bawat barangay ay nakatanggap ng 100,000 piso para sa mga proyekto at 100,000 piso para sa tig-5 estudyanteng benepisyaryo ng Presidential Scholars Program. Umabot na sa 4.69 billion pesos ang naipamahaging tulong ng gobyerno sa mahigit 23,000 barangay sa buong bansa. Namahagi rin ang Pangulo ng tig 10 kilong bag ng bigas mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa mahigit 3,000 benepisyaryo ng lalawigan. Ayon sa Pangulo, mahigit 1,200 na lokal na pamahalaan ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng LGSF mula nang inilunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang. Tiniyak niyang magpapatuloy ang pamimigay ng pagkain kada 2 buwan para masigurong bawat pamilyang nangangailangan ay matutulungan. Dumalaw din si Pangulong Marcos sa Pangasinan para inspeksyonin ang bagong kumpuning Sual Fishport Complex, ang nag-iisang regional fishport sa Northern Luzon. Dito, iniutos ng Pangulo sa Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fishport sa buong bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ito'y para mapalakas ang sektor ng pangingisda, masuportahan ang kabuhayan ng mga mangingisda, at matiyak ang sapat at sariwang supply ng lamang dagat sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na hinarang at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ilang araw ang nakaraan. Nangako siyang patuloy na poprotektahan ng administrasyon ang kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa proposed amendments para sa Electric Power Industry Reform Act or EPIRA upang tuparin ang utos ng Pangulong Marcos na alisin ang singil sa system loss at kaakibat nitong value-added tax. Sinabi ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo na isinama ito sa agenda ng pagdinig matapos mabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa kabila ng posibleng epekto sa kita ng gobyerno at industriya. Samantala, naghain ng 2 panukalang batas si Senator J.V. Ejercito para sa pag-alis ng singil sa system loss at para tanggalin ang VAT sa bayarin. Batay anya sa tansya ng Department of Energy o DOE, maaaring bumaba ng 5 hanggang 10% ang singil sa kuryente sakaling matanggal ang system loss. Binigyang diin din ni Ejercito na ang pagkawala ng kuryente ay dulot lamang ng lumang pasilidad at kakulangan sa operasyon kaya hindi dapat ito ipasa sa mga consumer. Sinuportahan naman ito ni Senator Risa Ontiveros, ngunit hiniling na isama sa malawak na pagbabago
ang pagbabantay sa iba pang malalaking singil tulad ng generation charge. Tiniyak ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipapatupad agad ang pagbabago kapag naamyendahan na ang batas at uunahin ang pag-alis ng singil mula sa pagnanakaw at pagmamanipula ng mga metro ng kuryente. Handa na ang Bureau of Internal Revenue or BIR na ipatupad ang tax reform agenda ni Pangulong Marcos ayon kay Commissioner Charlito Mendoza. Sa ikalimang State of the Nation Address or SONA noong Lunes, sinabi ng Pangulo na magpapatupad ang gobyerno ng mga paraan upang mapababa pa ang buwis at makatulong pa sa pag-unlad ng ekonomiya, makakakolekta ng pondo at magkaroon ng pantay na lipunan. Kasama rito ang pagpapalawig ng income tax exemption at pagtanggal ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. Ayon kay Mendoza, ipagpapatuloy ng ahensya ang mga kasalukuyang aktibidad upang mas paghusayin ang koleksyon ng buwis at mas mapadali ang serbisyo para sa mga nagbabayad ng buwis. Tiniyak din niya na habang hinihintay na maipasa ang mga batas, uumpisahan na ng BIR ang mga pagbabago na kaya nang ipatupad. Kasama rito ang pagsusuri sa pagsunod sa batas, pagpapabuti ng mga serbisyo at sistema at pagtitiyak na nakakatulong ang mga patakaran sa mga taxpayer. At sa balitang pangkalakalan, lumagda nito lang Miyerkules ang provincial government ng Dinagat Islands at ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIAZA ng isang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng 100 million peso Gaas Inlet Eco-Tourism Project. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng public bidding ang TIAZA para sa konstruksyon ng proyekto. Itatayo sa Barangay Yamera, Bayan ng Libho, parte ng proyekto ang paglalagay ng boardwalk at iba pang mahahalagang pasilidad na magsisilbing daan patungo sa mga water sports area sa Gaas Inlet Waterway. Sa oras na matapos ito-turn over ng TIAZA ang proyekto sa provincial government ng Dinagat Islands na siyang mangangasiwa at mangangalaga dito. Ayon kay Dinagat Island Governor Nilo Demiray Jr., bukod sa magbibigay ang eco-tourism project ng trabaho sa maraming residente, mapapaigtin din nito ang posisyon ng Dinagat Islands bilang isa sa mga umuusbong na eco-tourism destination sa Caraga region. Samantala, malapit nang matanggap ng bayan ng Manawag sa Pangasinan ang 15 million pesos mula sa pamahalaan para sa construction ng isang farm-to-market road. Sinabi ni Manawag Mayor Jeremy Agerico Rosario na hiniling nila ang road project upang mapakinabangan ng mga residente, partikular na ang mga magsasaka. Pagdudugtungin ng kalsada ang mga barangay ng Sapang at Pugaro. Ayon kay Rosario, hinihintay na lang ang huling abiso ng Department of the Interior and Local Government upang masimulan ang public bidding para sa proyekto. Nagmula ang pondo sa Local Government Support Fund or LGSF ng National Government na layong palakasin ang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.